Isang matalim na tunog ng palad na tumama sa balat ang bumasag sa katahimikan ng malawak na sala. Naramdaman ni Leah ang matinding hapdi sa kanyang kanang pisngi kasabay ng pagbagsak niya sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Umikot ang kanyang paningin at ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ng kanyang ama ay unti-unting napalitan ng lasa ng dugo mula sa pumutok niyang labi. Habang nakayuko nakita niya ang dulo ng makintab na sapatos ng kanyang amang si Eusebio na nakatayo sa kanyang harapan nanginginig sa galit. Tumingala si Leah. Ang mga mata ni Eusebio ay nag-aapoy sa puot walang bakas ng awa para sa anak na nakalugmok. Sumigaw ito ng buong higpit ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Sinabi nito na wala siyang utang na loob na siya ay isang suwail na anak na walang ginawa kundi bigyan ng kahihiyan ng kanilang pamilya. Sa hindi kalayuan nakatayo ang kanyang nakababatang kapatid na si Michelle. Nakahalukip-kip ito, may malamig na ngiti sa mga labi at ang mga mata ay tila nagdiriwang sa nangyayari. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha ng kapatid, tanging pagkamuhi at pagmamataas lamang. Humigpit ang hawak ni Leah sa laylayan ng kanyang damit. Sinubukan niyang magsalita ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Tinanong niya kung bakit siya ang kailangang magsakripisyo. Bakit siya ang ipapatapon sa probinsya upang pakasalan ang isang hamak na magsasaka na hindi niya kilala habang si Michelle ay ikakasal kay Richard, ang nag-iisang tagapagmana ng isang tanyag na pamilya sa Maynila. Huminga ng malalim si Eusebio bago sumagot. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad na hindi maaaring suwayin. Ipinaalala niya ang lumang kasunduan. Taon na ang nakalilipas noong buhay pa ang kanilang ina, sinalanta ng isang malakas na bagyo ang kanilang bayan. Muntik nang mamatay ang ina nila at ang musmos na si Michelle kung hindi sila iniligtas ng isang ginang mula sa Nueva Ecija na nagngangalang Marcela dahil sa malalim na utang na loob. Nangako si Eusebio na isa sa kanyang mga anak na babae ay ipapakasal sa anak ni Marcela na si Ian. Ngunit ngayon nag-iba ang ihip ng hangin. Dumating si Richard sa buhay nila, nag-aalok ng yaman, katayuan sa lipunan at kapangyarihang mag-aangat sa naghihingalong negosyo ni Eusebio. At gusto ni Michelle si Richard. Dahil hindi pwedeng ipahiya ni Eusebio ang kanyang sarili sa pagtalikod sa pangako kay Marcela, kailangan niyang isakripisyo ang isa sa kanyang mga anak. At ang pinili niya ay si Leah. Naglakad papalapit si Michelle. Tumigil ito sa tapat ni Leah at tiningnan siya mula ulo hanggang paa na tila ba isang basurang nakakalat sa daan. Sinabi ni Michelle na hindi dapat magreklamo si Leah dahil wala namang ibang tatanggap sa kanya. Idiniin niya na kahit makuha ni Leah si Richard, hinding-hindi magiging masaya ang pamilya nito dahil sa isang malaking depekto. Ang mga salitang lumabas sa bibig ni Michelle ay parang patalim na dumiin sa pinakasugat ng puso ni Leah. Sinumbat ni Michelle ang katotohanang hindi kailanman magkakaroon ng anak si Leah, na siya ay baog, na wala siyang kwenta bilang isang asawa sa isang mayamang angkan na naghahanap ng tagapagmana. Napatigil si Leah, parang tumigil sa pagtibok ang kanyang puso at ang hangin sa paligid ay biglang naglaho. Nanlamig ang kanyang buong katawan habang tinititigan ng kapatid. Ang sakit na matagal na niyang ibinaon sa limot ay muling nabuhay mas matindi at mas nakakadurog kaysa sa sampal na natanggap niya kanina. Paano nagawang gamitin ni Michelle ang bagay na iyon laban sa kanya? Ilang taon na ang nakararaan tinamaan ng malalang sakit na dengue, si Michelle. Ang kanilang ama ay nasa labas ng bansa, walang pakialam at walang perang ipinadala. Si Leah na nooy nakatakda sanang sumailalim sa isang mahalagang operasyon para sa kanyang sariling karamdaman, ay piniling ibigay ang lahat ng naipon niyang pera upang isalba ang buhay ng kapatid. Siya ang nagmakaawa sa mga doktor nagpuyat. At lumuha habang binabantayan si Michelle. Dahil sa pagpapaliban ng kanyang sariling gamutan, tuluyang nasira ang kanyang katawan. Sinabi ng mga doktor na imposibleng magdalang tao pa siya. Ibinigay niya ang kakayahang maging isang ina para mabuhay ang kanyang kapatid. At ngayon iyon pa ang ginagamit nito upang tapakan siya. Tumingin si Leah sa kanyang ama, umaasang makakakita siya ng kahit kaunting simpatiya. Umaasa siyang ipagtatanggol siya nito laban sa walang pusong mga salita ni Michelle. Ngunit umiwas lamang ng tingin si Eusebio.
Ang katahimikan ng kanyang ama ay sapat na upang iparating ang katotohanan, sumasang-ayon ito. Para kay Eusebio, si Michelle ang perpektong anak na nararapat sa karangyaan, habang si Leah ay isang sirang kagamitan na mas mabuting itago sa malayo upang hindi makasagabal. Ipinaalam ni Michelle ng may labis na pagmamalaki na kung hindi papayag si Leah na pumunta sa Nueva Ecija, siya mismo ang tatapos sa kanyang sariling buhay. Kinuha nito ang isang matulis na gunting mula sa mesa at itinapat sa sariling leeg, nagbabanta. Nawawakasan ang lahat kung hindi mapapasa kanya si Richard. Ito ay isang murang palabas na palaging ginagamit ni Michelle tuwing hindi nasusunod ang gusto niya at palaging gumagana sa kanilang ama. Nanginig ang mga balikat ni Leah, hindi dahil sa takot kundi dahil sa matinding pagod. Pagod na siyang mag-unawa. Pagod na siyang magsakripisyo para sa pamilyang itinuturing siyang pabigat. Dahan-dahan siyang tumayo. Inayos niya ang kanyang damit at pinunasan ang mantsa ng dugo sa gilid ng kanyang labi. Habang ginagawa niya ito, nawala ang lahat ng emosyon sa kanyang mga mata. Ang pagmamahalang aspeto ng pagiging pamilya, ang paggalang, lahat ng iyon ay namatay sa loob niya sa sandaling iyon. Sinabi ni Leah ng mahina ngunit buo ang determinasyon. Titigil na siya. Papayag siyang pumunta sa magsasaka. Ibibigay niya kay Michelle ang buhay na pinapangarap nito. Ngunit kapalit nito, simula sa araw na iyon, ituturing niyang wala na siyang ama at wala na siyang kapatid. Napakunot ang noo ni Eusebio. Sinubukan nitong magsalita, nais pagalitan ng anak sa matigas nitong pananalita. Ngunit bago pa man ito makabuo ng salita, tinalikuran na siya ni Leah. Walang luha na pumatak mula sa mga mata ni Leah nang maglakad siya pabalik sa kanyang maliit na kwarto. Tahimik niyang inilabas ang kanyang lumang maleta at sinimulang ipasok ang kanyang mga damit. Hindi siya nag-aksaya ng oras na tiklupin ang mga ito ng maayos. Gusto na lang niyang umalis. Bawat gamit na isinisiksik niya sa loob ng bag ay tila isang mabigat na tanikala na kinakalas niya mula sa kanyang nakaraan. Wala ni isa man ang kumatok sa kanyang pinto upang tumulong o humingi ng tawad. Tanging ang ugong ng aircon at ang malalayong yabag ng mga katulong ang naririnig sa buong bahay. Ganoon kadali para sa kanila na itapon siya. Nang makalabas siya ng pintuan, bit-bit ang kanyang maleta, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Ang kalsada ay tahimik, ang mga bituin ay nagtatago sa likod ng makakapal na ulap. Tumayo si Leah sa labas ng naglalakihang gate ng bahay na dating tinawag niyang tahanan. Wala siyang nakikitang magandang kinabukasan sa lugar na pupuntahan niya. Ang alam lamang niya, ang lalaking nakatakda niyang pakasalan ay isang magsasaka na nabubuhay sa putik at araw. Isang buhay na mahirap. Malayo sa mga kotseng magagarbo at malalaking mansyon. Humigpit ang hawak niya sa hawakan ng maleta. Handa siyang harapin ang putik ng probinsya kaysa manatili sa isang palasyong puno ng mga taong may bulok na puso. Sumakay siya sa unang taxi na huminto sa kanyang harapan at nagpahatid papunta sa terminal ng bus. Habang umaandar ang sasakyan papalayo, ipinikit ni Leah ang kanyang mga mata. Bukas paggising niya, magbabago ang lahat. Ngunit hindi niya alam na ang mundong akala niya ay parusa ang siyang magiging simula ng kanyang pinakamalaking paghihiganti. Ang mahabang biyahe patungong Nueva Ecija ay tila isang walang katapusang parusa para kay Leah. Sa loob ng bus, habang nakatingin sa labas ng bintana, pinagmamasdan niya ang unti-unting paglaho ng matatayog na gusali ng Maynila na napapalitan ng malalawak na bukiran at mga luntiang puno. Ang bawat kilometrong nilalalakbay ng sasakyan ay tila naglalayo sa kanya sa nakaraang puno ng sakit, ngunit naglalapit naman sa kanya sa isang kinabukasan na puno ng kawalan ng kasiguraduhan. Nang bumaba siya sa kanto ng bayan, sinalubong siya ng mainit na hanging may amoy ng tuyong dayami at alikabok dahil hindi nakakapasok ang malalaking sasakyan sa loob ng baryo. Napilitan siyang sumakay sa isang luma at kalawanging tricycle. Ang tunog ng makina nito ay nagbibigay ng nakakangilong panginginig sa buong katawan ni Leah habang binabagtas nila ang baku-bakong daan. Ang maleta niya ay tumatalbog-talbog sa gilid. At ang bawat lubak ay nagpapaalala sa kanya na ang buhay na iniwan niya ay wala na. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang maliit na bakuran na may bakod na kawayan.
Ang bahay ay gawa sa luma ngunit matibay na kahoy may bubong na yari sa yero na kinakalawang na sa ilang bahagi. Hindi ito ang palasyong kinalakihan niya. Walang marmol, walang nagniningning na chandelier. Ngunit sa gitna ng kapayakan ng paligid ay malinis at may mga tanim na namumulaklak na gulay sa paligid. Isang matangkad na lalaki ang lumitaw mula sa likod ng bahay. Siya ay nakasuot ng isang kupas at basang-basa sa pawis na kamiseta, ang kanyang mga binti ay nababalot ng tuyong putik hanggang sa dulo ng kanyang mga bota. Hawak niya ang isang malaking itak at ang kanyang mukha ay bahagyang nadungisan ng uling at lupa. Ang kanyang mga balikat ay malapad at ang kanyang mga mata, bagamat pagod mula sa paggawa sa bukid, ay may taglay na kakaibang talas at linaw. Ito si Ian, ang lalaking ipinilit ng kanyang ama na maging katuwang niya sa buhay. Tumitig si Ian kay Leah. May ilang sandaling katahimikan ang namayani sa pagitan nila, kung saan ang tanging naririnig lamang ay ang malayo at mahinang huni ng mga kuliglig. Hindi nakaramdam si Leah ng panlalait o panghuhusga sa mga mata ng lalaki. Sa halip nakakita siya ng paggalang. Dahan-dahang ibinaba ni Ian ang kanyang hawak na gamit at pinunasan ang kanyang mga kamay sa isang malinis na basahan bago lumapit. Ang tinig ni Ian nang magsalita ito ay mababa at kalmado, malayo sa mapang-aping boses ng kanyang ama. Binati niya si Leah at humingi ng paumanhin dahil hindi siya nakasundo sa terminal sapagkat kailangang ayusin ang irigasyon sa malayo nilang sakahan. Lumapit siya at kinuha ang mabigat na maleta ni Leah nang walang kahirap-hirap na tila ba ang bigat nito ay wala lang sa kanya. Pumasok sila sa loob ng bahay kung saan sinalubong sila ni Ginang Marcela. Ang matanda ay may maamong mukha na puno ng mga linya ng karanasan, ngunit ang kanyang mga ngiti ay tila nagbibigay ng init sa malamig na pakiramdam ni Leah. Agad siyang niyakap ni Marcela, isang yakap na hindi kailanman ibinigay sa kanya ng sarili niyang pamilya. Sinabi ng matanda na mula sa araw na iyon ang bahay na ito ay kanya na rin at walang sino man ang magtatangkang saktan siya rito. Habang naghahanda ng simpleng hapunan si Marcela, iginiya ni Ian si Leah sa isang maliit na kwarto. Bagamat payak ang gamit, ang higaan ay malinis at may amoy ng bagong labang kumot. Inilapag ni Ian ang maleta at pagkatapos ay tumayo sa tapat ni Leah. May kinuha siyang isang maliit na kahon na gawa sa pelus mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Binuksan ni Ian ang kahon. Ang mga mata ni Leah ay nanlaki sa gulat nang makita ang laman nito. Sa loob ay nakahiga ang isang kuwintas na gawa sa mga perlas ng South Sea, ang pinakamahal at pinakapambihirang uri ng perlas sa buong mundo. Ang kulay nito ay tila ginto na nagniningning sa ilalim ng liwanag ng mitsa ng ilawan. Ang kinang nito ay hindi angkop sa isang bahay kubo sa gitna ng bukid. Nagtangkang tumanggi si Leah. Sinabi niya na masyadong mahal ang regalong iyon at hindi ito nararapat sa isang katulad niyang itinapon lamang ng sariling pamilya. Ngunit hinawakan ni Ian ang kanyang kamay ng marahan. Ang init ng palad ng lalaki ay tila nagpatahimik sa mga alinlangan sa isip ni Leah. Sinabi ni Ian na ang perlas ay katulad ni Leah, nagmula sa hirap at pressure, ngunit nananatiling maganda at matatag ayon sa kanya. Hindi sinusukat ang halaga ng isang tao sa kung saan siya nanggaling, kundi sa kung ano ang nasa loob ng kanyang puso. Naramdaman ni Leah ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan kung paano ang isang mahirap na magsasaka ay nagkaroon ng gayong kayamanang kagamitan o kung bakit ito ibinibigay sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Sa loob ng maraming taon, ang tanging natatanggap niya ay panunumbat at pang-aapi. Ngunit dito sa gitna ng putik at layo ng probinsya, tila nakatagpo siya ng isang kayamanang hindi kayang bilhin ng salapi. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Leah sa matigas ngunit komportableng kama, hindi niya marinig ang ingay ng mga sasakyan sa lungsod. Ang paligid ay tahimik, payapa at tila bumubulong ng pag-asa. Napahawak siya sa kwintas na nasa ibabaw ng maliit na mesa. Naisip niya si Michelle at ang kanyang ama. Siguradong natutuwa sila ngayon sa akalang nagdurusa siya sa kahirapan. Hindi nila alam na ang lalaking kinutya nila bilang isang hamak na magsasaka ay may itinatagong misteryo na kayang pabagsakin ang kanilang buong mundo.
Ipinikit ni Leah ang kanyang mga mata habang dinadama ang tibok ng kanyang puso. Para sa iba, ito ay isang pagpapatapon. Ngunit para sa kanya ito na marahil ang simula ng kanyang muling pagsilang. At sa bawat sandaling lumilipas ang puot na nararamdaman niya, para sa mga taong nagtaksil sa kanya ay unti-unting napapalitan ng isang matinding determinasyon. Ang mabuhay ng masaya at ipakita sa kanila na ang perlas na itinapon nila sa putik ay siya palang magiging pinakamahalagang hiyas na hinding-hindi na nila kailanman makukuha muli. Habang ang araw ay sumisikat sa malawak na palayan ng Nueva Ecija, ang kapaligiran sa isang marangyang subdivision sa Makati ay tila nababalot ng isang makapal at mabigat na ulap. Sa loob ng bagong bahay ni Michelle, walang bakas ng kapayapaan. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin, suot ang isang mamahaling gown na yari sa sutla, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. Sa kabilang silid, naririnig ni Michelle ang matitinding boses. Ang kanyang asawang si Richard ay nakikipagtalo sa kanyang ina na si Ginang Catherine. Hindi kailangan ng matalas na pandinig upang maunawaan ng paksa ang mga utang na hindi nababayaran, ang mga ari-ariang nakasangla at ang unti-unting pagguho ng kanilang kumpanya. Ang marangyang kasal na ipinagmalaki ni Michelle sa lahat ay isa lamang palang magandang balat na nagtatago sa nabubulok na katotohanan, ang pamilyang Belo. Na akala niya ay magdadala sa kanya sa rurok ng tagumpay ay nakalubog na pala sa kumunoy ng bangkarota. Lumingon si Michelle nang bumukas ang pinto at pumasok si Richard. Walang lambing sa mga mata nito. Sa halip na yakap ang isinalubong sa kanya ay isang malamig na tingin at ang utos na hinga ng pera ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Michelle na hindi siya kinuha ni Richard dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pag-asang ang yaman ng pamilya ni Michelle ang magliligtas sa kanila. Samantala sa probinsya, ang umaga ni Leah ay nagsimula sa amoy ng mainit na kape at sariwang hangin. Sa kabila ng pagod mula sa paglilinis ng bahay, may kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam. Ang bawat kilos ni Ginang Marcela ay puno ng pagmamahal. Habang nagdidilig sila ng mga halaman, dumaan ang kanilang kapitbahay na si Tita Lourdes, ang kilalang mapunahin sa baryo. Huminto si Tita Lourdes at tiningnan si Leah nang may halong pait at pangungutya. Nagbitiw ito ng mga salitang tila ba isang lason na sinasabing sayang ang ganda ni Leah dahil nauwi lang siya sa isang lalaking ang tanging kayamanan ay putik at pawis. Ngunit bago pa man makasagot si Leah, lumabas si Ian mula sa loob ng bahay. Ang kanyang presensya ay sapat na upang patahimikin ang sinumang may masamang balak sa isang mahinahon ngunit mariing paraan. Pinasalamatan ni Ian si Tita Lourdes sa kanyang pagdalaw at magalang itong pinapaalis. Nang sila na lamang ang natira, napansin ni Ian ang bahagyang lungkot sa mga mata ni Leah. Hindi siya nagtanong ng marami. Sa halip, kinuha niya mula sa kanyang pitaka ang isang simpleng itim na card, isang card na walang gaanong dekorasyon ngunit may bigat na hindi maipaliwanag. Inabot niya ito kay Leah at sinabing gamitin niya ito upang bumili ng anumang kailangan niya para sa kanyang sarili at para sa bahay. Sinabi ni Ian na mayroong mall sa bayan at kailangan niyang mag-ayos dahil may mahalagang pagtitipon silang dadaluhan sa mga susunod na araw. Nag-atubili si Leah. Sa kanyang isip, ang isang magsasakang tulad ni Ian ay malamang na may sapat lamang na ipon para sa binhi at abono. Ayaw niyang mabawasan ang pinaghirapan nito. Ngunit mapilit si Ian. Sinabi niya na ang card na iyon ay nakalaan para sa kanyang asawa. Dahil sa pangangailangan ng ilang kagamitang pangpersonal, nagpasya si Leah na pumunta sa bayan. Habang lula ng isang jeepney, pinagmamasdan niya ang card sa kanyang palad. Mukha itong ordinaryo ngunit may nakasulat na maliit na logo ng isang eksklusibong bangko na tanging ang mga pinakamayayaman lamang sa bansa ang nakakagamit. Pagdating sa bayan, tumungo si Leah sa isang ATM upang tingnan kung magkano ang laman ng card. Inisip niya na marahil ay may ilang libong piso roon, sapat na para sa isang simpleng damit at sapatos. Ipinasok niya ang card, itinala ang PIN na ibinigay ni Ian at pinindot ang button para sa balance inquiry. Nang lumitaw ang mga numero sa screen, naramdaman ni Leah ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso.
Ang kanyang paningin ay tila lumabo sa gulat. Sinubukan niyang bilangin ang mga zero, iniisip na baka nagkamali lang ang makina. Binilang niya muli. Ang halagang nakasaad ay hindi lamang libo, hindi lamang milyon. Ito ay bilyon. Isang halagang hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya kahit noong nasa rurok pa ng tagumpay ang negosyo ng kanyang ama. Napahawak si Leah sa gilid ng makina upang hindi siya matumba. Ang hanging pumapasok sa kanyang baga ay tila naging yelo. Sino ba talaga ang lalaking pinakasalan niya? Ang imahe ni Ian, na nakasuot ng boots at may putik sa mukha, ay hindi tumutugma sa mga numerong nakikita niya ngayon sa screen. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Michelle. Puno ito ng mga larawan ng kanilang mamahaling hapunan ni Richard sa isang sikat na hotel. Sinabi ni Michelle sa mensahe na sana ay masaya si Leah sa pagkain ng tuyo at kanin habang siya ay namumuhay na parang isang reyna. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leah. Habang si Michelle ay abala sa pagpapakita ng isang pekeng karangyaan na unti-unti nang nadudurog, si Leah ay nakatayo sa harap ng isang katotohanang mas malaki pa sa anumang imahinasyon ng kanyang pamilya. Mabilis na kinuha ni Leah ang card at lumabas ng bangko. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Habang naglalakad siya sa mataong kalsada ng bayan, bawat hakbang niya ay tila mas mabigat. Ang bawat taong nadadaanan niya ay tinitingnan siya bilang asawa ng isang magsasaka, ngunit sa loob ng kanyang bag ay dala-dala niya ang susi sa isang kapangyarihang kayang bumili ng buong bayan. Nang makauwi siya, nadatnan niya si Ian na nakaupo sa beranda, abala sa pagbabasa ng ilang mga dokumento na mukhang mga ulat ng benta at mga kontrata sa lupa. Nang tumingala si Ian at ngumiti sa kanya, hindi na nakatiis si Leah. Inilapag niya ang card sa mesa at tinanong ito nang diretsyo kung bakit ganoon kalaki ang halagang nasa loob niyon. Sumandal si Ian sa kanyang upuan, ng kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Ipinaliwanag niya na ang pagsasaka ay hindi lamang tungkol sa pagtatanim ng palay sa isang maliit na lote. Ang bawat sakahang nadadaanan ni Leah sa buong probinsya, ang mga warehouse na nag-iimbak ng mga butil at ang mga truck na nagdadala ng supply sa Maynila, lahat ng iyon ay bahagi ng isang malawak na network na pinapatakbo niya. Hindi siya isang hamak na magsasaka. Siya ang pundasyon ng agrikultura sa rehiyong iyon. Hindi makapagsalita si Leah. Ang lalaking ito na handang matulog sa sahig para sa kanya, na iginagalang ang kanyang ina, nang higit sa anuman ay ang taong kinukutya ng kanyang pamilya bilang mahirap. Isang malakas na tunog ng kidlat ang narinig mula sa malayo, hudyat ng paparating na ulan. Ngunit para kay Leah, ang tunog na iyon ay tila hudyat ng pagsisimula ng isang bagong kabanata. Ang lahat ng sakit na naramdaman niya, ang lahat ng pang-aalipusta ni na Michelle at Richard ay biglang naging maliit sa harap ng katotohanang ito. Tumingin si Leah sa kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kapangyarihan. Hindi ang kapangyarihang manakit, kundi ang kapangyarihang bumangon. Habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa mga dahon ng kawayan, alam ni Leah na ang bawat patak ay tila naguhugas sa kanyang mga takot. Ang bawat segundo na lumilipas ay naglalapit sa kanya sa araw ng pagtutuos. At kapag dumating ang araw na iyon, titiyakin niyang ang mga taong nagtapon sa kanya ay malulunod sa sarili nilang kasinungalingan, habang siya ay nananatiling nakatayo mas matatag kaysa sa anumang bagyo. Ang mga araw sa Barrio San Jose ay may ibang uri ng ritmo. Hindi katulad sa Maynila kung saan ang oras ay tila isang kaaway na laging hinahabol. Sa probinsya, ang bawat sandali ay may pagkakataong damhin ang simoy ng hangin. Para kay Leah, ang bawat umaga ay nagsisimula sa pagtulong kay Ginang Marcela sa paghahanda ng mga kakanin na ipinamimigay sa mga manggagawa sa bukid. Sa bawat pagmasa niya ng malagkit at pagbalot nito sa dahon ng saging, tila unti-unting nababawasan ang tensyon sa kanyang mga balikat. Isang hapon, habang naglalakad si Leah patungo sa sentro ng barangay upang bumili ng ilang sangkap sa pagluluto, naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang mga bulong-bulungan ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hanging, hindi malakas ngunit sapat na upang marinig. Isang grupo ng mga kababaihan na nakaupo sa harap ng isang sari-sari store ang biglang tumahimik nang dumaan siya.
Narinig ni Lia ang isang boses matalas at puno ng pangungutya na nagsabing siya ang itinapong anak ng isang mayamang pamilya. Sinabi pa ng isa na baka may malalang kasalanan si Lia, kaya ipinakasal sa isang hamak na magsasakang tulad ni Ian. Naramdaman ni Lia ang pamilyar na sikip sa kanyang dibdib. Ang hiya ang bigat ng tingin ng lipunan ay isang bagay na itinanim sa kanya ng kanyang ama mula pa noong bata siya. Sa loob ng maraming taon, tinuruan siya na ang dangal ay nakasalalay sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Napayuko siya, ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawakan ng kanyang basket. Akala niya ay nakatakas na siya sa panghuhusga ng lungsod. Ngunit tila ang bawat sulok ng mundo ay may nakalaang puwang para sa mga mapang-aping salita. Ngunit bago pa man lumalim ang kanyang lungkot, isang anino ang bumalot sa kanya mula sa likuran. Isang pamilyar na amoy ng init ng araw at malinis na sabon ang humalo sa hangin. Paglingon niya, nakatayo si Ian sa kanyang likuran. Hindi ito nakatingin sa mga babaeng nagbubulungan. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang kay Lia. Tila ba tinitiyak kung maayos lang ang kanyang kalagayan. Sa isang mahinahon ngunit mariing paraang lumapit si Ian sa grupo ng mga kababaihan. Hindi siya sumigaw at hindi siya gumamit ng masasamang salita. Binati niya ang mga nakatatanda ng may buong paggalang, ngunit pagkatapos ay inakbayan niya si Lia sa harap ng lahat. Isang malakas na pahayag ang binitawan ni Ian, ang kanyang asawa, ay hindi isang panauhin lamang kundi ang bagong reyna ng kanyang tahanan at ng kanyang mga lupain. Sinabi niya sa mga naroroon na ang sino mang magbibigay ng kahihiyan kay Lia ay itinuturing niyang kaaway ng kanyang buong pamilya. Ang katahimikan na sumunod ay napakabigat. Ang mga babaeng kanina ay matatalas ang dila ay biglang napaayos ng upo at umiwas ng tingin. Alam ng lahat sa lugar na iyon na kahit simple ang pamumuhay ni Ian, siya ang nagbibigay ng kabuhayan sa halos lahat ng pamilya sa paligid. Ang kanyang salita ay may bigat na higit pa sa anumang ginto. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad patungo sa malawak na sakahan. Doon sa ilalim ng unti-unting paglubog ng araw, ipinakita ni Ian kay Lia ang kanyang tunay na mundo. Ang mga gintong butil ng palay na tila sumasayaw sa hangin ay abot tanaw ang lawak. Ipinaliwanag ni Ian na ang bawat butil ay simbolo ng pagsisikap na hindi kailanman maiintindihan ng mga taong nabubuhay lamang para sa panlabas na anyo. Sinabi niya kay Lia na dito sa lugar na ito, ang kanyang halaga ay hindi sinusukat sa kanyang kakayahang magkaroon ng anak kundi sa kanyang katatagan at kabutihan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lia na hindi siya isang depektong gamit na kailanman ay hindi na maayos. Sa tabi ni Ian habang pinapanood ang langit na nagiging kulay ube at ginto, naramdaman niya ang isang uri ng kaligtasan na hindi kayang ibigay ng mga pader ng mansyon ng kanyang ama. Hindi na siya kailangang magtago. Hindi na niya kailangang humingi ng paumanhin sa kanyang pag-iral. Nang gabing iyon, habang tahimik na kumakain ang dalawa sa ilalim ng liwanag ng isang simpleng bumbilya, tiningnan ni Lia ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga mamahaling rings na dati niyang suot, ngunit ang kanyang balat ay tila mas buhay. Napagtanto niya na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagtakas, kundi sa pagharap sa katotohanan na siya ay karapat-dapat na mahalin nang walang anumang kapalit. Ang puot na dati ay nanunuot sa kanyang puso para sa kanyang pamilya ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi na siya babalik sa pagiging martir. Ang pananahimik sa loob ng mahabang panahon ay hindi palaging tanda ng kabanalan. Madalas ito ay isang dahan-dahang pagpapakamatay ng sariling kaluluwa. Napagtanto ni Lia na ang bawat pagkakataong pinili niyang lunukin ang sakit para sa kapayapaan ng iba ay ang bawat pagkakataong hinayaan niyang nakawin nila ang kanyang dangal. Ang pagiging mabuti ay walang saysay kung ito ay nagiging lisensya para sa iba na tapakan ka. Sa gitna ng payapang bukid na ito, natutunan niya ang isang mapait na aral. Ang tiwalang ibinibigay sa maling tao ay parang pagtatanim ng binhi sa semento, gaano mo man ito diligin ng luha. Hinding-hindi ito mamumunga at ang taming maiiwan sa iyo ay ang pagod at ang hungkag na pag-asa na sana ay naging matapang ka noong may oras pa.
Ang paggising mula sa kawalang malay ay masakit, ngunit ito lamang ang tanging paraan upang makita ang tunay na kulay ng mga taong nagtatago sa likod ng huwad na pagmamahal. Ang buong barangay San Jose ay nababalot ng makukulay na banderitas para sa nalalapit na pista. Ang amoy ng inihaw na litson at iba't ibang kakanin ay humahalo sa hanging dala ng hapon. Sa gitna ng abalang komunidad, si Lia ay katuwang ni Ginang Marcela sa pag-aayos ng mga bulaklak sa kanilang maliit na beranda. Sa kabila ng pagiging payak ng kanilang tahanan, may isang uri ng kagalakan na nararamdaman si Lia na hindi niya kailanman nahanap sa lungsod. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang binasag ng isang malakas na tunog ng gulong na pumarada sa tapat ng kanilang bakod. Isang itim at naglalakihang SUV na halatang hindi nababagay sa maputik na kalsada ng probinsya ang huminto ng marahas. Ang makapal na alikabok ay bumalot sa paligid bago bumukas ang pinto ng sasakyan. Unang bumaba si Michelle, suot ang isang mamahaling puting dress na tila ba pupunta sa isang fashion show sa halip na sa isang bukid. Maingat siyang humahakbang, pilit na iniiwasan ang bawat mansya ng lupa sa kanyang sapatos. Sumunod sa kanya si Richard na may suot na salamin sa mata at isang ekspresyong puno ng pandidiri sa paligid. Naramdaman ni Lia ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Hindi niya inaasahan ang pagdalaw na ito, lalo na sa gitna ng kanyang bagong simula. Naglakad si Michelle papasok sa bakod nang hindi man lang kumakatok. Ang kanyang boses na matinis at puno ng pangungutya ay umalingaw-ngaw sa buong compound. Sinabi niya ng malakas na hindi niya akalaing ganito pala kalala ang kalagayan ni Lia, na ang kanyang kapatid ay naninirahan na sa isang kulungan ng manok. Tumawa siya ng mapait habang tinitingnan ang luma ngunit malinis na dingding ng bahay ni Ian. Hinarap sila ni Lia ng may dignidad. Hindi siya tumayo mula sa kanyang kinauupuan, sa halip ay nanatili siyang kalmado habang tinatanong kung ano ang kailangan nila. Ngunit hindi tumitigil si Michelle. Pumasok ito sa loob ng bahay at nagsimulang pakialaman ang mga gamit sa sala. Sa bawat hawak nito sa mga simpleng kagamitan, may kasamang lait na ang mga ito ay dapat na raw itapon sa basura. Si Richard naman ay nanatiling nakatayo malapit sa pinto, tila takot na mahawakan ng anumang bagay sa loob. Sinabi niya kay Lia na mukhang bagay nga raw dito ang kanyang kapatid dahil ang basura ay dapat lang na nasa tambakan. Ang galit na pilit na ibinabaon ni Lia ay unti-unting umaakyat sa kanyang lalamunan. Ngunit ang sukdulan ay nangyari nang mapansin ni Michelle ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng Binuksan ito ni Michelle at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. At inggit nang makita ang kuwintas na gawa sa South Sea Pearls, ang regalong ibinigay ni Ian kay Lia. Biglang nagbago ang anyo ni Michelle. Ang kanyang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng puot. Sumigaw siya at tinawag na magnanakaw si Lia. Sinabi niya na imposibleng ang isang mahirap na magsasaka ay makabili ng ganoong klaseng hiyas. Inakusahan niya si Lia na ninakaw ang kwintas mula sa koleksyon ng kanilang ina bago ito umalis ng Maynila. Dito na hindi nakapagpigil si Lia. Tumayo siya nang mabilis, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Sinubukan niyang bawiin ang kwintas ngunit itinulak siya ni Michelle. Sa gitna ng kaguluhang, isang baso ng sariwang buko juice na inihanda ni Ginang Marcela ang nasa malapit. Walang pag-aalinlangang kinuha ito ni Lia at isinaboy ng buong lakas sa mukha ni Michelle. Ang malagkit na likido ay dumaloy mula sa buhok ni Michelle pababa sa kanyang mamahaling puting damit. Ang matinding hiyaw ng gulat ni Michelle ay pumuno sa silid. Hindi siya makapaniwala na ang kapatid na dati ay hindi man lang makapagsalita laban sa kanya ay nagawa siyang hiyain ng ganoon. Lalong uminit ang sitwasyon nang sumugod si Richard upang protektahan ang kanyang asawa, ngunit bago pa man niya mahawakan si Lia, isang malakas na yabag ang narinig mula sa pintuan. Dumating si Ian kasama ang ilang mga manggagawa mula sa bukid. Ang kanyang presensya ay tila isang nagbabantang bagyo na pumasok sa loob ng bahay. Tumingin si Ian sa basang-basa na si Michelle at sa nanginginig sa galit na si Richard. Ang kanyang tinig ay mababa ngunit may dalang kapangyarihan na nagpatahimik sa lahat. Sinabi niya na
Walang sino man ang may karapatang pumasok sa kanyang tahanan at bastusin ang kanyang asawa at ang kanyang ina. Sinubukan ni Richard na gamitin ang kanyang katayuan sa Maynila upang takutin si Ian, ngunit isang malamig na ngiti lamang ang isinagot ng huli. Sinabi ni Ian na sa lupang ito ang yaman ng Maynila ay walang silbi kung wala kang respeto. Sa isang iglap pinalibutan ng mga manggagawa ang sasakyan ni na Michelle at Richard. Napilitang lumabas ang mag-asawa, bitbit ang kanilang hiyang hindi kayang itago ng anumang mamahaling damit. Habang paalis ang kanilang sasakyan, naiwan ang makapal na usok at ang amoy ng nasunog na goma. Naiwan si Leah na hingal ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Lumapit si Ian sa kanya at hinawakan ang kanyang balikat. Sa unang pagkakataon, hindi humingi ng tawad si Leah sa kanyang ginawa. Tumingala siya kay Ian at nakita ang paghanga sa mga mata ng lalaki. Sa sandaling iyon, alam ni Leah na ang babaeng laging sumusuko ay tuluyan ng pumanaw at ang bagong Leah ay handa ng lumaban para sa kanyang sariling kaligayahan. Hindi pa man tuluyang nakakalayo ang sasakyan ni na Michelle at Richard, bigla itong huminto sa gitna ng kalsada dahil sa tumpok ng mga tao at mga sasakyang pang-agrikultura na tila sinadyang humarang sa daan. Lumabas si Richard mula sa sasakyan, namumula ang mukha sa galit habang si Michelle naman ay pilit na pinupunasan ang kanyang basang damit gamit ang mga tissue na tila hindi sapat upang alisin ang lagkit ng juice at ang baho ng kanyang nabulabog na pagkatao. Alisin niyo ang mga basurang ito sa daan, sigaw ni Richard sa mga magsasakang nakatayo. Ngunit walang sino man ang gumalaw. Sa halip ang mga ito ay nanatiling nakatingin sa kanya ng may malamig na ekspresyon. Sa gitna ng tensyon, dumating ang isang matandang lalaki na may suot na barong Tagalog na pang-araw-araw at may hawak na tungkod. Ito si Kapitan Tomas, ang punong barangay. Kasunod niya ang ilang mga tanod at mga kinikilalang lider sa nayon. Nang makita ni Michelle ang kapitan, tila nabuhayan siya ng loob. Inisip niya na dahil mukha siyang mayaman, kakampi ito sa kanya laban sa mabababang uri ng mga tao sa paligid. Agad na lumapit si Michelle kay Kapitan Tomas. Sa isang boses na puno ng huwad na luha, isinuplong niya si Leah. Sinabi niya na ninakawan siya ng kanyang kapatid, na ang kwintas na suot nito ay pag-aari ng kanilang pamilya at ang asawa nito na si Ian ay isang kriminal na nagtatago sa ilalim ng anyo ng isang magsasaka. Hiniling niya na arestuhin ang lahat at kumpiskahin ang mga perlas. Tumingin si Kapitan Tomas kay Ian na nooy nakatayo lamang sa tabi ni Leah habang nakahalukip-kip. Pagkatapos, tumingin muli ang kapitan kay Michelle. Isang malalim at mapait na tawa ang kumawala sa matanda, isang tawa na hindi dahil sa tuwa kundi dahil sa labis na kawalan ng paniniwala sa kamangmangan ng babaeng nasa harap niya. Hinarap ni Kapitan Tomas ang mag-asawa. Ang kanyang boses ay malakas at umaalingaw-ngaw, sapat na upang marinig ng lahat ng mga kapitbahay na nagsisimula ng mag-usisa. Sinabi niya na sa loob ng maraming taon si Ian ang naging sandigan ng buong bayan. Itinanong niya sa mag-asawa kung alam ba nila kung sino ang nagbigay ng pondo para sa bagong paaralan, para sa konkretong kalsada na kanilang dinaanan, at para sa ospital na nagliligtas ng buhay ng mga mahihirap sa probinsya. Ang lalaking tinatawag ninyong hamak na magsasaka, sabi ni Kapitan Tomas habang itinuturo si Ian, ay siya ring may-ari ng pinakamalaking rice mill at distribution center sa buong gitnang Luzon. Ang bawat butil ng palay na kinakain ninyo sa Maynila ay malamang na dumaan sa kanyang mga kamay. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Michelle. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka ngunit walang salitang lumabas. Tiningnan niya si Leah na ngayon ay nakatayo ng matuwid, walang bakas ng takot o hiya. Ang kapatid na itinuring niyang basura ay asawa pala ng isang lalaking ang kapangyarihan ay higit pa sa lahat ng koneksyon ni Richard sa lungsod. Si Richard naman ay nanginginig ang mga kamay habang pilit na inaayos ang kanyang salamin. Sinubukan niyang magsalita, sinasabing may pera rin sila, ngunit pinutol siya ng isa sa mga magsasaka sa paligid. Isang lalaki ang sumigaw na ang pamilya ni Richard ay balita na sa balita dahil sa mga utang at kasong kinakaharap ng kanilang kumpanya. Nalaman na ng mga tao rito ang katotohanang itinatago ni na Richard at Michelle, na sila ay mga hungkag na hari at reyna na walang korona.
Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan at ang mga bulong-bulungang iyon ay tila mga hampas ng latigo sa balat ni Michelle. Ang hiya na pilit niyang iniwasan ay ngayon ay nakabalot na sa kanya ng buong buo. Wala silang magawa kundi ang bumalik sa loob ng kanilang SUV habang ang mga tao ay nagbibigay ng daan hindi dahil sa respeto kundi dahil sa pandidiri. Habang umaalis ang sasakyan, naiwan ang katahimikan sa harapan ng bahay ni Ian. Lumapit si Kapitan Tomas kay Leah at hinawakan ang kanyang kamay. Humingi ito ng paumanhin sa gulo na dinala ng kanyang mga kamag-anak. Sinabi ng matanda na si Leah ay bahagi na ng kanilang pamilya sa nayon at hinding-hindi nila hahayaan na may muling mang-api sa kanya rito. Naramdaman ni Leah ang pag-apaw ng emosyon sa kanyang dibdib. Sa loob ng maraming taon, ang yaman at katayuan ay ginamit sa kanya bilang sandata upang siya ay saktan. Ngunit dito nakita niya na ang tunay na yaman ay ginagamit upang itayo ang kapwa. Tumingin siya kay Ian. Ang lalaki ay nananatiling simple, walang bahid ng pagmamayabang sa kabila ng pagbubunyag ng kanyang tunay na kalagayan. Nang hapong iyon, habang ang langit ay nagiging kulay ube, naramdaman ni Leah na ang mga tanikalang nagtatali sa kanyang nakaraan ay tuluyan ng naputol. Ang bawat pangungutya ni Michelle ay naging tuntungan niya upang lalong tumibay. Alam ni Leah na hindi pa ito ang dulo, ngunit sa unang pagkakataon hindi na siya natatakot sa susunod na kabanata ng kanyang buhay. Hawak niya ang kanyang dangal at sa tabi niya ay ang isang lalaking handang itaya ang lahat para sa kanya. Ang hangin sa loob ng opisina ni Eusebio sa Maynila ay tuyo at malamig, ngunit hindi nito mapawi ang init ng tensyon na namamayani sa silid. Pinatawag si Leah ng kanyang ama sa ilalim ng dahilan na ito ay may kinalaman sa huling habili ng kanyang yumaong ina. Dahil sa respeto, kahit labag sa kanyang loob, bumalik si Leah sa lungsod mula sa Nueva Ecija. Nadatnan niya roon hindi lamang ang kanyang ama, kundi pati na rin sina Michelle Richard at si Tita Lourdes. Ang bawat isa sa kanila ay may suot na maskara ng kunwaring pag-aalala, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi makapagsinungaling, puno ang mga ito ng pagmamadali at kasakiman. Inilapag ni Eusebio ang isang makapal na bundle ng mga dokumento sa harap ni Leah. Ang kanyang tinig ay nanginginig, pilit na nagpapakita ng kahinaan upang makuha ang awa ng anak. Ipinaliwanag niya na ang pamilya ni Richard ay nasa bingit ng malaking kahihiyan. Ang kanilang mga ari-arian ay malapit ng kumpiskahin ng bangko dahil sa mga hindi nabayarang utang. Upang maisalba ang dangal ng pamilya Obiora at mapanatili ang katayuan ni Michelle, kailangan ni Leah na pirmahan ang paglilipat ng pagmamay-ari ng lupang minana niya sa kanyang ina. Ito ang lupang kinatatayuan ng kanilang ancestral house at ang ilang ektarya ng sakahan na tanging alaala na lamang ni Leah sa kanyang ina. Tumingin si Leah sa bawat isa sa kanila. Nakita niya ang pag-asa sa mukha ni Tita Lourdes, ang pagkainip ni Richard at ang mapang-aping titig ni Michelle na tila ba obligasyon ni Leah na ibigay ang lahat para sa kanya. Doon ay napagtanto ni Leah ang katotohanang hindi siya pinatawag dahil sa pag-ibig o pangungulila. Pinatawag siya upang muling gatasan at puyatin para sa kapakanan ng taong sumira sa kanyang buhay. Ito na lang ang tanging paraan, Leah, sabi ni Eusebio habang iniabot ang panulat. Wala ka namang kailangan sa lupang iyon dahil nasa probinsya ka na. Si Michelle ang nangangailangan ng seguridad dito sa lungsod. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leah. Kinuha niya ang mga dokumento, ngunit sa halip na pirmahan, binasa niya ang mga ito ng dahan-dahan. Sa bawat pahinang binubuklat niya, lalong tumitindi ang kanyang galit. Hindi lamang ang lupa ang gustong kunin sa kanya. Nais din nilang panagutin siya sa ilang mga utang na hindi naman siya ang gumawa. Biglang tumayo si Richard, nawawala na ang pasensya. Inutusan niya si Leah na bilisan ang pagpirma dahil marami pa siyang kailangang asikasuhin. Sinabi niya na dapat ay magpasalamat pa si Leah dahil binibigyan siya ng pagkakataong makatulong sa pamilyang nagpalaki sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Leah. Hawak ang mga dokumento sa kanyang dalawang kamay. Tiningnan niya ang kanyang ama ng diretso sa mga mata. Sa isang mabilis at determinadong pagkilos, hinati ni Leah ang mga papel sa dalawa, pagkatapos ay sa apat hanggang sa ang mga ito ay maging maliliit na piraso ng basura.
Isinaboy niya ang mga ito sa gitna ng mesa na tila mga talulot ng patay na bulaklak na nahulog sa lupa. Ang pagsabog ng galit ni Michelle ay hindi nagtagal. Sumigaw ito at tinawag si Leah na walang utang na loob. Susugod sana si Richard upang harapin si Leah, ngunit bago pa man ito makalapit, kinuha ni Leah ang tasa ng mainit na tsaa na nasa harap niya at ibinuhos ang nilalaman nito sa dibdib ni Richard. Ang mainit na likido ay humalik sa mamahaling tela ng polo ni Richard na naging sanhi ng kanyang pag-atras at pagsigaw sa gulat at sakit. Ang ingay ng basag na tasa ng bitawan ito ni Leah ay tila hudyat ng tuluyang pagkawasak ng kanilang ugnayan. Hinarap ni Leah ang kanyang ama. Sinabi niya ng buong linaw na simula sa araw na iyon ang dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat na nagmula kay Eusebio ay itinuturing na niyang patay. Sinabi niya na hindi siya ang sumisira sa pamilya kundi ang kanilang sariling kasakiman. Pagkatapos ay tinalikuran niya sila ng walang lingon-likod. Habang naglalakad si Leah palabas ng bahay, naramdaman niya ang isang uri ng kalayaan na hindi niya kailanman inakalang posible. Ang bawat hakbang niya palayo sa gate ng mansyon ay tila pagtanggal ng isang mabigat na tanikala sa kanyang leeg. Ang pamilya ay madalas nating ituring na isang santuwaryo, ngunit sa mundong ito, ang yaman ay may kakayahang gawing mga lobo ang mga taong dapat sana ay nagpoprotekta sa atin. Ang utang na loob ay hindi isang lisensya upang gawing alipin ng isang tao habang buhay, lalo na kung ang naniningil ay ang mga taong unang tumalikod sa iyo sa oras ng pangangailangan. Ang pagputol sa ugnayang dugo ay hindi palaging isang kasalanan. Madalas, ito ay isang paraan ng pagligtas sa sariling kaluluwa. Ang bawat patak ng tsaa at bawat punit na papel ay simbolo ng paggising na ang tunay na pamilya ay hindi matatagpuan sa mga taong kapareho mo ng apelyido, kundi sa mga taong handang manatili sa tabi mo kahit wala ka nang maibigay. Sa huli, mas mainam nang maglakad mag-isa sa katotohanan kaysa mabuhay sa isang palasyong binuo mula sa mga kasinungalingan at pagsasamantala. Muling bumalik si Leah sa lungsod, ngunit sa pagkakataong ito hindi siya nag-iisa at hindi na siya ang takot na babaeng dumaan sa gate ng kanyang ama. Kasama niya si Ian. Habang binabagtas ng kanilang sasakyan ng abalang kalsada ng Makati, napansin ni Leah ang pagbabago sa kilos ni Ian. Ang lalaking nakasanayan niyang makitang may putik sa bota at hawak ang itak ay ngayon ay nakasuot ng isang simpleng polo shirt na bagaman walang dekorasyon ay halatang yari sa pinakamataas na uri ng tela. Tumigil ang kanilang sasakyan sa harap ng Grand Plaza Hotel, ang pinakamarangya at pinaka-eksklusibong hotel sa bansa. Nag-alinlangan si Leah. Inisip niya na baka nagkamali sila ng pinuntahan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang mga doorman na nakauniporme ay mabilis na naglakad papalapit at yumukod ng may malalim na paggalang nang makita si Ian. Pagpasok nila sa lobby, tila tumigil ang lahat ng aktibidad. Isang lalaking naka-Amerikana na mukhang mataas na opisyal ng hotel ang nagmamadaling lumapit sa kanila. Ang kanyang boses ay puno ng pagpipitagan ng batiin nito si Ian bilang tagapangulo. Ian. Sinabi nito na lahat ng kailangan nila para sa paghahanda ng kasal ay nakahanda na sa presidential suite. Hindi makapaniwala si Leah habang iginigiya sila patungo sa isang pribadong elevator. Sa loob ng suite, sinalubong sila ng mga tanyag na fashion designer at mga wedding planner na ang mga pangalan ay naririnig lamang niya sa mga balita tungkol sa matataas na lipunan. Doon, inilabas ang isang wedding gown na tila binuo mula sa mga ulap at nagniningning na mga kristal. Ang bawat tahi nito ay sining at ang halaga nito ay sapat na upang bumili ng isang buong subdivision. Iyan, ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ni Leah. Nang sila na lamang dalawa ang naiwan sa malawak na balkonahe ng suite na may tanawin ng buong lungsod. Huminga ng malalim si Ian at tumayo sa tabi niya. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahaplos sa kanilang mga mukha. Sinabi ni Ian na ang pagsasaka ay simula lamang ng lahat. Ang kanyang pamilya, ang mga Eze, ay hindi lamang nagmamay-ari ng mga lupa sa Nueva Ecija. Sila ang may-ari ng pinakamalaking korporasyon sa agrikultura na nagluluwas ng mga produkto sa iba't ibang panig ng mundo.
Ang simpleng bahay sa probinsya ay ang lugar kung saan mas pinipili ng kanyang inang si Marcela na manirahan dahil doon nakabaon ang kanilang mga ugat at doon niya piniling manatili upang manatiling malapit sa lupa. Ngunit may isang bagay pa na mas mahalaga sa lahat ng yaman na ito. Tumingin si Ian ng malalim sa mga mata ni Leah. Isinalaysay niya ang isang pangyayari 10 taon na ang nakararaan. Noong panahong iyon si Ian ay dumaranas ng matinding pagsubok matapos pumanaw ang kanyang ama at ang bigat ng kumpanya ay biglang bumagsak sa kanyang mga balikat. Isang hapon habang siya ay nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan sa labas ng isang paaralan, ramdam niya ang kawalan ng pag-asa. Isang dalaga na nakauniporme ang lumapit sa kanya noon. Nakita ng dalaga ang lungkot sa kanyang mga mata at binigyan siya ng isang maliit na panyo at ilang mga salita ng pagpapatibay. Sinabi ng dalaga na ang bawat bagyo ay natatapos at ang mahalaga ay huwag bibitaw sa pag-asa. Ang dalagang iyon ay walang iba kundi si Leah. Hindi mo na siguro natatandaan ang sandaling iyon, sabi ni Ian habang hinahawakan ng kamay ni Leah. Ngunit ang panyong iyon at ang iyong kabutihan ang nagligtas sa akin sa gabing iyon. Simula noon hinanap kita. At nang malaman ko ang kasunduan sa pagitan ng ating mga pamilya, hindi ako nag-atubili. Alam kong ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Naramdaman ni Leah ang pag-apaw ng init sa kanyang puso. Ang akala niyang parusa ng kanyang ama ay siya palang gantimpala ng universo para sa kanyang busilak na puso. Ang lalaking ito ay hindi siya pinili dahil sa awa kundi dahil sa isang matagal ng paghanga at pag-ibig na tahimik na naghihintay ng tamang panahon. Sa sandaling iyon ang lahat ng sakit na naramdaman ni Leah mula sa panunumbat ni Michelle at ang pagtataksil ng kanyang ama ay tila naging maliliit na anino na lamang sa gitna ng maliwanag na buwan. Napagtanto niya na ang tunay na yaman ni Ian ay hindi ang mga hotel o ang mga bilyon sa bangko kundi ang lalim ng kanyang katapatan at ang linaw ng kanyang pananaw. Hinarap ni Leah ang salamin habang suot ang kanyang wedding gown. Hindi na niya nakikita ang isang babaeng baog o isang anak na itinapon. Ang nakikita niya ay isang reyna na handa nang umupo sa kanyang trono. Isang babaeng natutong magpatawad sa sarili at yakapin ang isang pag-ibig na walang hinihinging kondisyon. Habang ang mga ilaw ng lungsod ay kumukutitap sa ibaba, alam ni Leah na ang susunod na araw ay hindi lamang magiging isang seremonya ng kasal. Ito ay magiging isang proklamasyon sa buong mundo na ang perlas na itinapon nila sa putik ay siya palang pinakamahalagang hiyas na tanging ang isang tunay na hari lamang ang may karapatang magmay-ari. Ang tadhana ay hindi isang serye ng mga aksidente. Ito ay isang masining na pagkakahabi ng ating mga nakaraang kabutihan na nagbabalik sa atin sa oras na tayo ay pinakamahina. Ang lihim ni Ian ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa kapangyarihan ng isang sandali ng malasakit na kayang bumuo ng isang imperyo ng pag-ibig. Kadalasan ng mga taong inaakala nating walang boses ay sila palang may pinakamalakas na epekto sa buhay ng iba. Ang pagtuklas ni Leah sa tunay na pagkatao ni Ian ay isang paalala na ang tunay na katarungan ay dumarating sa mga taong marunong maghintay ng may dangal. Ang bawat luhang pumatak sa nakaraan ay naging puhunan para sa isang kaligayahang hindi na kailanman mababawi ng sinumang kaaway. Sa dulo ang katotohanan, ang pinakamakapangyarihang sandata ito ay nagpapalaya sa mga biktima at naglulugmok sa mga mapang-api sa kanilang sariling kawalan. Ang engranding ballroom ng hotel ay nababalot ng bango ng libu-libong sariwang bulaklak at ang kinang ng mga kristal na chandelier. Sa bawat sulok makikita ang mga makapangyarihang tao sa negosyo at politika suot ang kanilang pinakamagarbong kasuotan. Ngunit sa gitna ng karangyaang ito may isang grupo ng mga tao na agaw pansin ang mga magsasaka at taga-barangay mula sa San Jose. Sila ay inanyayahan ni Ian bilang mga espesyal na panauhin. Isang patunay na hindi niya kailanman kinalimutan ang kanyang pinagmulan. Sa loob ng silid ng ikakasal, tinitigan ni Leah ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang wedding gown ay tila isang obra maestra ng sining bawat tahi ay may kasamang pag-ibig. Ngunit ang mas nagpakinang sa kanya ay hindi ang mga hiyas, kundi ang kapayapaan sa kanyang mga mata.
Sa labas narinig niya ang mahinang tugtog ng orkestra hudyat na magsisimula na ang seremonya. Sa kabilang bahagi ng ballroom pumasok sina Michelle at Richard. Wala silang imbitasyon ngunit gumamit sila ng pandaraya at pagmakaawa sa mga guwardiya, sinasabing sila ang pamilya ng ikakasal. Ang kanilang hitsura ay malayo sa dati nilang kinang. Ang gown ni Michelle ay luma na at ang suit ni Richard ay halatang hindi nakasya ng maayos. Naroon sila sa pag-asang makakahanap ng mga bagong mamumuhunan o makakahingi ng tulong sa misteryosong bilyonaryo na balita sa buong lungsod. Nang makita ni Michelle si Leah na naglalakad sa gitna ng aisle, tila tumigil ang kanyang paghinga. Hindi niya matanggap na ang kapatid na itinapon nila sa putik ay nakatayo sa isang lugar na pinapangarap niya lamang. Sa kanyang bulag na galit, hindi niya napansin ang lalaking naghihintay sa dulo ng aisle. Nang makarating si Leah sa harap, humarap ang lalaki. Nanlamig ang buong katawan ni Michelle nang makita ang mukha ni Ian. Ang magsasaka na kinutya niya ay ang mismong tagapangulo ng Eze Group, ang pinakamalaking korporasyon na may hawak sa kapalaran ng maraming negosyo sa bansa. Hindi nakapagtago si Michelle. Tumakbo siya sa gitna ng seremonya, ang kanyang mukha ay balot ng inggit at kawalan ng pag-asa. Sa harap ng lahat ng mga panauhing sumigaw siya ng buong lakas. Tinawag niyang isang malaking panloloko ang lahat. Sinabi niya na si Leah ay hindi karapat-dapat sa karangyang iyon dahil siya ay isang depektong babae. Isinigaw niya sa buong ballroom ang tungkol sa pagiging baog ni Leah. Iniisip na ito ang wawakasan sa kaligayahan ng kanyang kapatid. Ang buong silid ay napuno ng bulungan ng pagkagulat. Ang kahihiyang nais ipatikim ni Michelle kay Leah ay tila isang maitim na ulap na bumalot sa altar. Napayuko si Leah, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man lumala ang sitwasyon, kinuha ni Ian ang mikropono. Ang kanyang tinig ay hindi galit, kundi puno ng matikas na awtoridad. Tiningnan niya ang lahat ng mga panauhin, pagkatapos ay itinuon ang kanyang paningin kay Michelle. Sinabi ni Ian na ang yaman ng isang pamilya ay hindi sinusukat sa dami ng tagapagmana, kundi sa lalim ng pag-ibig at katapatan ng mag-asawa. Inihayag niya sa harap ng lahat na alam niya ang tungkol sa kalagayan ni Leah bago pa man sila ikasal, at pinili niya ito dahil sa kanyang busilak na puso. Sinabi ni Ian na si Leah ang kanyang pinakamahalagang kayamanan at ang sinumang mang-iinsulto sa kanyang asawa ay itinuturing niyang kaaway ng kanyang buong imperyo. Sa isang iglap, lumapit ang mga security personnel ng hotel. Sa utos ni Ian, pinalabas sina Michelle at Richard nang makita ng lahat. Kinaladkad sila palabas ng ballroom habang si Michelle ay nagpupumiglas at sumisigaw, ngunit walang sino man ang nakiramay sa kanya. Ang mga panauhin ay tumingin sa kanila nang may pandidiri, hindi dahil sa kanilang kahirapan kundi dahil sa kanilang bulok na ugali. Nang bumalik ang katahimikan, hinawakan ni Ian ang mukha ni Leah at pinunasan ang kanyang mga luha. Ang seremonya ay nagpatuloy ng may mas malalim na kahulugan. Sa harap ng Diyos at ng mga tao, ipinangako nila ang kanilang buhay sa isa't isa. Ang bawat salita ng kanilang sumpa ay tila isang awit ng tagumpay laban sa lahat ng sakit ng nakaraan. Nang matapos ang kasal, ang masigabong palakpakan ay tila isang bagyong nagpabagsak sa lahat ng mga pader ng pagdududa. Si Leah ay hindi na lamang isang biktima. Siya ay naging simbolo ng isang perlas na dumaan sa matinding hirap ngunit nanatiling nagniningning. Sa labas ng hotel, habang umuulan ng malakas, nakatayo sina Michelle at Richard sa kalsada, basang-basa at walang matuluyan. Ang marangyang buhay na ipinagpalit nila sa kanilang dangal ay tuluyan ng naglaho. Habang sa loob, nagsisimula pa lamang ang tunay na buhay ni Leah, isang buhay na puno ng liwanag sa piling ng lalaking nakakita sa kanyang tunay na halaga sa gitna ng putik ng bukid. Ang pinakamasakit na kabiguan ay hindi ang pagkawala ng salapi, kundi ang makita ang taong hinamak mo na umaakyat sa rurok na kailanman ay hindi mo mararating. Ang ginawa ni Michelle ay isang pagpapakita na ang inggit ay isang lason, na ang unang pinapatay ay ang taong nagtataglay nito. Sa kabilang banda, ang tagumpay ni Leah ay hindi bunga ng paghihiganti kundi bunga ng kanyang pananatiling mabuti sa kabila ng kalupitan ng mundo.
Ang bawat salitang binitawan ni Ian ay isang paalala na ang tunay na lalaki ay hindi naghahanap ng babaeng magpaparami ng kanyang yaman, kundi babaeng magbibigay ng saysay sa kanyang pag-iral. Sa dulo, ang mga mapang-api ay palaging naiiwan sa labas ng pintuan basang-basa sa ulan ng kanilang sariling mga maling desisyon, habang ang mga tapat ay nagdiriwang sa loob ng mainit na yakap ng katotohanan. Lumipas ang 3 buwan matapos ang kasal, na naging usap-usapan sa buong bansa. Para kay Leah, ang buhay sa piling ni Ian ay tila isang panaginip na ayaw na niyang magising. Bagamat may kakayahan silang manirahan sa pinakamagarbong penthouse sa Makati, mas pinili nilang manatili sa Nueva Ecija. Nagpatayo si Ian ng isang bagong tahanan sa gitna ng kanilang malawak na lupain, isang bahay na gawa sa salamin at kahoy kung saan ang bawat bintana ay nagpapakita ng kagandahan ng kalikasan. Habang ang buhay ni Leah ay puno ng liwanag, ang mundo naman ni Michelle at Richard ay tuluyan ng nilamon ng dilim. Dahil sa mga maling desisyon at pagputol ni Ian sa lahat ng koneksyon ng pamilya Bello sa merkado, tuluyan silang nagdeklara ng bangkarota. Ang kanilang mga ari-arian, kabilang ang bahay na itinuturing ni Michelle na kanyang palasyo, ay kinumpiska ng bangko. Iniwan ni Richard si Michelle. Sa huli, ang lalaking pinakasalan ni Michelle para sa yaman ay ipinakita ang tunay nitong kulay, isang taong walang katapatan kapag wala ng pera. Si Eusebio naman, ang kanilang ama, ay naiwang mag-isa sa isang maliit na apartment, nilalamon ng pagsisisi habang pinapanood ang mga balita tungkol sa tagumpay at kabutihan ng anak na kanyang itinapon. Isang hapon, habang naglalakad si Leah sa hardin, nakaramdam siya ng kakaibang hilo. Ang paligid ay tila umiikot at ang kanyang paningin ay nagdilim. Agad siyang dinaluhan ni Ian na palaging nakabantay sa bawat galaw niya. Sa takot at pag-aalala, dinala siya ni Ian sa ospital sa lungsod. Sa loob ng silid ng doktor, hawak ni Ian ang kamay ni Leah nang napakahigpit. Ang katahimikan ay tila mabigat habang hinihintay nila ang resulta ng mga pagsusuri. Alam ni Leah na malabo ang kanyang kalagayan at sa bawat sandaling lumilipas, inihahanda niya ang kanyang sarili na baka ito ay dahil sa kapaguran lamang. Ngunit nang pumasok ang doktor, may isang ngiti sa mga labi nito. Inilapag ng doktor ang folder sa mesa at tiningnan ang mag-asawa. Sa isang mahinahong tinig, sinabi ng doktor na ang resulta ay positibo. Si Leah ay nagdadalang tao. Tila tumigil ang tibok ng puso ni Leah. Ang mga luha ay mabilis na dumaloy sa kanyang mga pisngi, hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa isang ligayang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Tinawag ito ng doktor na isang medikal na himala. Sinabi nito na marahil ang kapayapaan ng isip, ang tamang nutrisyon sa probinsya at ang pagmamahal na natatanggap ni Leah ang nagbigay daan upang muling mabuhay ang kanyang katawan. Niyakap ni Ian si Leah ng buong galing. Sa sandaling iyon, ang lahat ng yaman ni Ian, ang mga bilyon sa bangko, ang mga lupain, ang mga korporasyon ay naging maliit sa harap ng regalong nasa sinapupunan ni Leah. Ang lalaking tinawag nilang magsasaka ay naging pinakamayamang tao sa mundo, hindi dahil sa pera kundi dahil sa pamilyang nabuo mula sa katapatan. Nang makauwi sila sa probinsya, sinalubong sila ni Ginang Marcela nang may mga luhang puno ng pasasalamat. Ang buong barangay San Jose ay nagdiwang. Ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Leah ay tila isang basbas sa buong bayan. Sa huling bahagi ng kwento, nakatayo si Leah sa beranda ng kanilang bahay habang pinapanood ang paglubog ng araw. Hawak niya ang kanyang tiyan na darama ang munting buhay sa loob. Tumingin siya sa malayo sa direksyon ng lungsod kung saan naroon ang kanyang ama at kapatid. Wala na siyang galit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malalim na pasasalamat sa tadhana. Ang perlas na itinapon sa putik ay hindi lamang nagniningning, ito ay nagbigay ng bagong buhay. Sa huli, ang buhay ay hindi isang karera kung sino ang may pinakamaraming ginto, kundi isang paglalakbay kung sino ang may pinakamalalim na kapayapaan. Ang trahedya ni Michelle ay hindi ang kanyang paghihirap, kundi ang katotohanang hanggang sa huli hindi niya naunawaan na ang yaman na walang pag-ibig ay isang magarang libingan lamang. Ang pagsisisi ni Eusebio ay isang paalala na ang mga anak ay hindi mga puhunan na sinusukat sa kanilang pakinabang, kundi mga biyaya na dapat alagaan ng walang pag-aalinlangan.
Ang kwento ni Leah ay isang paalala sa ating lahat na ang bawat sugat na ibinibigay ng ating kapwa ay may nakalaang gamot mula sa tadhana kung tayo ay mananatiling tapat sa ating sarili. Ang pagpapakasakit ay may hangganan at ang katarungan ay laging dumarating sa paraang hindi natin inaasahan. Kailangan nating matutunang bumitaw sa mga taong pilit tayong binababa upang makita natin ang mga taong handang tayong itayo. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga titulong nakasulat sa papel o sa mga mansyong pinalilibutan ng matataas na pader. Ito ay matatagpuan sa isang simpleng hapagkainan na puno ng tawanan sa isang kamay na humahawak sa iyo sa gitna ng dilim at sa isang pusong nakakahanap ng tahanan sa gitna ng malawak na bukid. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi mga peklat ng kahihiyan kundi mga medalya ng ating katatagan sa bawat paglubog ng araw. May pangako ng isang bagong umaga, isang umaga kung saan ang bawat perlas gaano man ito itinapon sa putik ay muling kikinang sa ilalim ng liwanag ng tunay na pag-ibig.